Ang flight patungong Maynila, hindi. Salamat po. Ito ang araw ng buwanang paglalabas ng mga schedule sa Paris Charles de Gaulle International Airport. Ang mga veteranong flight attendant ng Air France ay isang ruta lang ang kinatatakutan kapag itinalaga si Marie Dubois, isang Pranses na flight attendant na may 9 na taong karera sa flight patungong Maynila. Ang mga tingin sa paligid niya ay hindi pagbati, kundi awa. Bakit iniiwasan ng mga ganoong karanasang propesyonal ang flight patungong Maynila? Ngunit ang nasaksihan niya sa loob ng 12 oras ng flight ay mga pasaherong masyadong perpekto at isang umaga nang makita niya ang isang tagalinis ng kalsada sa mga lansangan ng Maynila, ang kanyang puso ay malalim na naantig. Ano ang nagpabago sa kanyang mga prinsipyo? Kung tatapusin mo ang istoryang ito, na naisin mong simulan ang pagtrato sa mga tao ng may higit na paggalang simula ngayon, mangyaring manatili hanggang sa huli. Sa Terminal 2 ng Charles de Gaulle Airport, ang briefing room ay naliwanagan ng sikat ng umaga. Ilang flight attendant ang nagtipon. Ito ang araw ng buwanang pag-aanunsyo ng schedule. Si Henry Laurent, ang flight manager, ay binasa ang mga plano para sa Marso sa kanyang karaniwang walang emosyong tono. Ang mga flight patungong London ay pangangasiwaan nina Sophie Martin at Yann Dubois. Ang flight patungong Roma, si Lucille Febvre, patungong Dubai, si Antoine Moreau, at ang flight patungong Maynila, si Marie Dubois. Sa sandaling iyon, nagbago ang atmosfera ng silid. Si Marie Dubois, 32 taong gulang, na may 9 na taong karanasan sa Air France, ay hindi na bago sa kanya ang bagong asignasyon. Gayunpaman, nalito siya sa kung paano nakatuon sa kanya ang tingin ng mga veteranong flight attendant. Hindi iyon mga tingin ng pagbati, kundi ng awa. Narinig niya si Lucille Febvre na nakaupo sa tabi niya, na bumuntong hininga ng mahina, may bumulong. Kawawa naman, ito ang kanyang unang flight patungong Maynila. Sumimangot si Marie. Ano kaya ang napakahirap? Tanong niya sa sarili. Matapos ang meeting, ipinatong ni Isabelle Dupont, isang veterana na may 15 taong karanasan, ang kanyang kamay sa balikat ni Marie. Si Isabel, halos 14 anyos, ay isa sa mga pinakakaraniwang flight attendant ng Air France. Ang kanyang seryosong ekspresyon ay kinabahan si Marie. Marie, handa ka na ba? Handa? Narinig ko na ang paliparan sa Pilipinas ay lubos na pinahahalagahan sa buong mundo. May problema ba? Bumuntong hininga ng malalim si Isabel. Oo. Napakagaling ng paliparan. Perpekto ang mga pasilidad, malinis, epektibo, at nasa oras. Ngunit, huminto si Marie, pumipili ng kanyang mga salita. Ang mga Pilipino ay iba. Paano sila naiiba? Hindi nila lantaran ipinapakita ang kanilang emosyon. Hindi ko alam kung ano ang iniisip nila sa likod ng kanilang mga ngiti. Napakatahimik nila na nakakapangamba. Kapag kinakausap natin sila, tumatango lang sila. Hindi natin malalaman kung talagang nasiyahan sila o may reklamo silang itinago. Ngumiti ng bahagya si Marie, medyo gumaan ang pakiramdam. Hindi ba maganda iyon? Kung perpekto ang mga pasahero, mas madali ang trabaho. Ngunit umiling si Isabel. Hindi madali, sa katunayan mahirap. Alam mo ba kung bakit? Tumingin siya sa bintana. Dahil sila ang aming salamin, nasa kanila ang nawala sa amin at hindi kayang tiisin na ipakita nila sa amin iyon ng ganoon. Hindi pa rin lubos na nauunawaan ni Marie ang kahulugan ng mga salitang iyon. Para kay Marie Dubois, ang trabaho bilang flight attendant ay hindi lamang isang simpleng propesyon. Ang kanyang lola ay isang maalamat na punong cabin crew ng Air France, isang babaeng walang humpay na lumipad sa panahon ng pagbangon ng Europa pagkatapos ng digmaan. Ang kanyang ina ay sumunod din sa parehong landas na may 30 taong karera. Bilang bata, maraming beses na hinangaan ni Marie ang mga larawan ng kanyang lola na nakasuot ng uniforme. Ang kanyang tuwid na tindig at eleganteng ngiti ay ang epitome ng pagmamataas ng Pranses. Ang pilosopiya ng serbisyo ng Pranses ay malinaw, maging elegante, epektibo, at panatilihin ang nararapat na distansya. Ang labis na serbisyo ay itinuturing na bastos, habang ang pinong profesionalismo ay ang pinakamahalaga. Ipinamuhay ni Marie ang pilosopiyang ito ng perpekto.
Nakakuha siya ng matataas na grado sa lahat ng long-haul routes New York, Dubai at Singapore. Zero reklamo mula sa mga pasahero. Lubos ang tiwala sa kanya ng kanyang mga superior. Mayroon siyang ganap na kumpiyansa sa sarili niyang estilo. Nang gabing iyon, tinawagan ni Marie ang kanyang ina. "Mama, itinalaga ako sa flight patungong Maynila, ngunit kakaiba ang reaksyon ng lahat ng veteranong flight attendant. May problema ba?" Sa kabilang linya ng telepono, mahina na tumawa ang kanyang ina. Ang flight patungong Pilipinas. Ginawa ko rin iyon minsan noong bata pa ako. At paano naman? Ito ay isang kakaibang karanasan. Hindi sila nagrereklamo o nagpapasalamat, tahimik lang silang nakaupo. Hindi nagbabago ang kanilang mga ekspresyon kahit ano pa ang gawin ko. Parang nakikipag-ugnayan ako sa mga robot. Sumimangot si Marie. Ibig bang sabihin ay nasisiyahan sila? Hindi ko alam. At iyon ang nakakatakot. Kung tao sila, makikita mo sa mukha nila. Kung may reklamo sila, ipapahayag nila. Ngunit ang mga Pilipino ay walang sinasabi. Laging akong nag-aalala na magkakaroon ng reklamo sa kumpanya, pagbalik at wala naman, ngunit iyon ang nakakapangamba. Matapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Marie ang tanawin ng Paris sa bintana. Maliwanag ang Eiffel Tower at tahimik na dumadaloy ang Seine. Sa siyudad na ito kung saan siya lumaki, lagi siyang nabubuhay sa malinaw na komunikasyon. Ang kagalakan ay ipinapahayag, ang hindi pagkakontento ay sinasabi, naniniwala siya na iyon ang pagiging tao. Mga taong hindi nagpapahayag ng kanilang emosyon, mga pasaherong masyadong tahimik, isang nakakapangambang, pagiging perpekto. Isang malinaw na pagkabahala ang nagsimulang lumago sa puso ni Marie. Isang linggo bago ang pag-alis, nagtanghalian si Marie kasama ang kanyang kasamahang si Lucille Febvre sa isang cafe. Minsan lang naranasan ni Lucille ang flight patungong Maynila, 3 taon na ang nakalipas. "Uy, Lucille, talagang napakahirap ba ng flight patungong Pilipinas?" Binalot ni Lucille ang kanyang tasa ng kape gamit ang 2 kamay, higit pa sa mahirap, nakakapangamba. Halimbawa, sa paghahatid ng pagkain, kapag iniaalok mo sa kanila ang bandehado, lagi nila itong tatanggapin gamit ang 2 kamay at yumuyukod ng malalim. Sa simula, nakakatuwa, ngunit kapag ang 200 pasahero ay patuloy na yumuyukod sa parehong paraan, nagsisimula akong makaramdam ng pagkaasiwa. Pagkaasiwa? Bakit? Hindi ko alam, ngunit ang kanilang pagiging magalang ay tila nagbibigay diin sa ating pagiging hindi perpekto. Inaabot natin ang bandehado gamit ang 1 kamay, di ba? Ngunit sila, lagi gamit ang 2. Madali tayong ngumiti, ngunit sa kanilang mga ngiti ay mayroong mas malalim. Hindi lang ito forma, ito ay isang taimtim na paggalang, masasabi ko. Sumubo si Marie sa kanyang salad gamit ang tinidor. Ngunit, hindi ba iyon maganda? Hindi ba ideal ang mga perpektong pasahero? Umiling si Lucille, masyado silang perpekto. Pagkatapos ng landing, nagulat ako nang linisin ang cabin. Walang kahit isang basura sa sahig. Ang mga bulsa ng upuan ay maayos, ang mga kumot nakatuping maayos, ang mga banyo ay malinis na parang walang gumamit, parang may multong naglakbay. Komportable iyon, hindi ba? Hindi komportable, Marie. Seryosong tiningnan ni Lucille si Marie. Dahil pagkatapos lumipad sa ibang ruta, mapapansin mo kung ano ang iyong hinahawakan. Isang magulong cabin, maruming banyo, basura sa sahig, normal iyon. Ngunit pagkatapos ng karanasan sa flight patungong Maynila, nagsimula akong mahiya sa lahat. Nanahimik si Marie. Hindi ba sinabi sa iyo ni Isabel, patuloy ni Lucille, na ang mga Pilipino ang ating salamin? At totoo iyon. Sa pagmamasid sa kanila, nakikita natin ang nawala sa atin ang pagmamataas at ang pagiging delikado na mayroon ang henerasyon ng ating lola. Nang hindi natin namamalayan, itinapon natin iyon sa ngalan ng kahusayan. Ang mga salitang iyon ay umalingaw-ngaw sa dibdib ni Marie. Nang gabing bago ang pag-alis, binuksan ni Marie ang isang lumang album ng kanyang lola. Sa mga itim at puting larawan, ang kanyang lola ay nakatayo ng tuwid sa kanyang malinis na uniforme. Sa tabi niya ay makikita ang mga pasahero ng panahong iyon, lahat ay may matatalas at eleganteng ngiti. Ito ay isang panahon kung kailan ang paglalakbay sa eroplano ay isang espesyal na okasyon, ang panahon kung kailan nabuhay ang kanyang lola.
Ang pagiging flight attendant ay hindi lamang isang simpleng trabaho sa serbisyo, ito ay isang marangal na propesyon, isang simbolo ng kagandahan at pagiging Pino. Ngunit ngayon, sa panahong pinagtatrabahuhan ni Marie, ang mga flight attendant ay minsan minamaliit, mga naglilipad na tagapagsilbi. Ilang beses nang narinig ni Marie ang parira lang iyon. Tiningnan ni Marie ang kanyang lola sa larawan. Kung makikita ako ngayon ng aking lola, ano ang sasabihin niya? Itatanong niya kaya kung sa kabila ng pagiging epektibo at sopistikado, may puso pa rin ako? Kinabukasan ng umaga, nagtungo si Marie sa Charles de Gaulle Airport. Ito ang parehong umaga tulad ng dati, ang parehong uniforme tulad ng dati. Ngunit sa kaibuturan ng kanyang puso, nakaramdam siya ng atensyon na hindi pa niya naranasan kailanman. Sa briefing, si Captain François Leclerc ay gumawa ng huling pagsusuri sa crew. Ang flight patungong Maynila ay isang 12 oras na flight. 80% ng mga pasahero ay Pilipino. Malamang ay kakailanganin natin ng mga interpreter sa maraming pagkakataon. May tanong ba? Itinaas ni Marie ang kanyang kamay. Mayroon po bang partikular na dapat naming isaalang-alang tungkol sa mga pasaherong Pilipino? Nag-isip sandali si Captain François bago sumagot. Hindi sila nagrereklamo, kaya dapat natin silang obserbahan ng mabuti. Madalas, kahit nahihirapan sila, hindi sila humihingi ng tulong. Mahalaga na tayo ang lumapit upang mag-alok. Mga pasaherong hindi humihingi ng tulong. Hindi ito maintindihan ni Marie. Kung nahihirapan sila, bakit hindi nila sabihin? Bakit sila nananahimik? Pagdating sa loob, gumawa si Marie ng huling pagsusuri sa mga upuan. Lahat ay malinis, maayos, at handa, ngunit ang kanyang puso ay hindi mapakali. Anong uri kaya ng mga tao ang mga pasahero na malapit na niyang makilala? Nagsimula ang boarding. Tumawid ang unang pasahero sa pinto. Isang Pilipinong lalaki na nasa 50s, nakasuot ng suit at humihila ng isang maliit na maleta. Nang makita ang mukha ni Marie sa pasukan, bahagya siyang yumukod. "Magandang araw po," sabi niya sa mahinang boses at payapang pagbati. Ngumiti si Marie at sumagot, "Bonjour, welcome." Ang sumunod na pasahero at ang sumunod pa, lahat ay yumukod sa parehong paraan. Ang iba ay walang sinabi, ang iba ay nagsabi ng paumanhin po. Ngunit ang lahat ay may parehong paggalang na saloobin. Naramdaman ni Marie ang kakaiba. Ang mga pasaherong Europeo o Amerikano ay mas impormal. Sasabihin nilang hi habang bahagyang winawagayway ang kamay o magsasalita ng may pagiging pamilyar. Ngunit ang mga pasaherong Pilipino, parang sa isang ritual, ay magalang na bumabati isa-isa. Habang iginagabay niya ang mga pasahero sa kanilang mga upuan, isang kabataang nakasuot ng suit ang nagtatangkang ilagay ang kanyang bagahe sa overhead compartment. Nahihirapan siya ng bahagya na buhatin ang mabigat na hand carry bag. "Tutulungan ko po kayo kung gusto ninyo," sabi ni Marie. Ang lalaki ay lumingon nang nagulat at yumukod ng malalim. "Maraming salamat po. Ngunit ayos lang po ako. Paumanhin po sa abala." Paumanhin po sa abala. Ang mga salitang iyon ay ikinagulo ni Marie. Bakit nagpapaumanhin ang tinutulungan at ako naman ay ginagawa lang ang aking trabaho? Umupo ang lahat ng pasahero at lumipad ang eroplano. Lumiliit ang siyudad ng Paris sa ilalim nila. Nakasalubong ni Marie ang kanyang kasamahang si Antoine Moreau sa kusina. "Kumusta ang mga pasaherong Pilipino?" tanong ni Antoine. "Tahimik, napakatahimik," sagot niya. "Tama? Ganyan. Yan sa loob ng 12 oras. Sa simula ay mukhang madali, ngunit unti-unti ay nagiging nakakapangamba." Tiningnan ni Marie ang kabin. May halos 200 pasahero na nakaupo, ngunit halos walang ingay na maririnig. Ang iba ay nagbabasa, ang iba ay nakapikit, ang iba ay nakatingin sa bintana. Walang nagsasalita ng malakas, walang tumatawag sa mga flight attendant. Ito ay isang katahimikan na parang walang tao sa eroplano. Ito kaya ang flight patungong Maynila na labis na kinatatakutan ng mga veterana? Sa puso ni Marie ay naghalo ang malinaw na pagkabahala at kakaibang pag-asa. Ano kaya ang iniisip ng mga taong ito na napakatahimik? 2 oras pa bago malaman ang sagot. Ang mahabang paglalakbay ay nagsisimula pa lamang. 1 oras na ang nakalipas mula nang lumipad. Lumakad si Marie sa pasilyo,
pinagmamasdan ang mga pasahero para sa kanya na nakagawa na ng daan-daang flights. Ang pag-check sa cabin ay bahagi na ng kanyang rutina. Ngunit ang eksena ngayon ay malinaw na naiiba. Karamihan sa mga pasahero ay nakaupo ng tahimik, ang iba ay nagbabasa, ang iba ay nakatingin sa kanilang tablet, ang iba ay nakapikit, ngunit walang nagsasalita ng malakas. May mga taong nag-uusap-usap, ngunit ang kanilang mga boses ay bulong. Kitang-kita na isinasaalang-alang nila ang iba. Sa isang flight patungong New York, marami ng pasahero ang nagpipindot ng call button ng flight attendant, "Dalhan mo ako ng tubig. Maingay ang anak ko. Palitan mo ang upuan ko." Ngunit ngayon, walang kahit isang ilaw ng tawag ang nakabukas. Medyo kinabahan si Marie. Talaga bang nasisiyahan ng lahat o tinitiis lang nila ang anumang abala? Pagbalik sa kusina, si Antoine Moreau ay nalilito. Ang weird. Isang oras na ang lumipas at 3 lang ang order natin ng inumin. Kadalasan ay 20 na. Siguro, nahihirapan sila at hindi lang sinasabi, sagot ni Marie. Hindi ba sinabi ni Captain na dapat tayong mag-alok ng tulong? Pinatunayan nilang 2 ang cart ng inumin sa pasilyo. Lumapit si Marie na nakangiti sa isang babaeng nasa katanghaliang gulang na nakaupo sa unang hilera. "Gusto po ba ninyo ng maiinom? Mayroon po kaming tubig, juice, kape?" Nagulat na tumingin ang babae at yumukod ng malalim. Maraming salamat po. Tubig na lang po sana." "Sige." Nang ibuhos ni Marie ang tubig sa baso at iniabot ito sa isang napkin, tinanggap ito ng babae gamit ang 2 kamay at muling yumukod. "Maraming salamat po. Paumanhin po. Paumanhin po sa abala." Muli ang mga salitang iyon. Ang lalaki sa katabing upuan at ang kabataang mag-asawa pagkatapos. Lahat ay tumanggap gamit ang 2 kamay at magalang na nagpasalamat at laging may ekspresyon ng paghingi ng paumanhin. Parang ang pagtanggap ng inumin ay isang abala. Nalilito si Marie. Ang isang Pranses ay sasabihin lang, "Mercy," pagkatapos makatanggap ng inumin. Ang isang Amerikano ay sasabihin, "Thank you," habang iniisip na ang susunod. Ngunit ang mga Pilipino ay sumasagot ng may ganoong paggalang na parang bawat aksyon ay may mahalagang kahulugan. Habang itinutulak niya ang cart, nakita niya ang isang matandang mag-asawa na nakaupo sa tabi ng bintana. Siguro nasa 70 sila. Nakapikit ang asawang lalaki habang naghahabi ang asawang babae ng isang maliit na bagay. Tanging ang mahinang tunog lamang ng mga karayom ang naririnig. "Gusto po ba ninyo ng maiinom?" tanong ni Marie. Ibinaba ng asawang babae ang kanyang ginagawa sa kandungan at yumukod ng malalim. "Maraming salamat po. Para sa asawa ko po, tubig. At para sa akin po, tsaa na may isang pakete lang ng asukal, ayos na po." Habang inihahanda ni Marie ang tsaa, mahina na idinagdag ng asawang babae, "Napakabigat po ng inyong trabaho. Siguro po pagod na kayo sa ganito kahabang flight." Sa mga salitang iyon, pinigil ni Marie ang kanyang kamay. "Napakabigat po ng inyong trabaho." Ang taong tumatanggap ng serbisyo ay nag-aalala sa nagbibigay ng serbisyo. Sa 9 na taon kong karera, wala pa akong nasabihan ng ganoon. "Hindi po, ayos lang po, trabaho ko po ito," sagot ni Marie. Medyo namumula. "Gayunpaman, salamat po. Salamat po sa mga taong tulad ninyo, nakakabiyahe kami ng tahimik sa kalangitan." Muling yumukod ng malalim ang asawang babae. Sa kanyang mga mata ay mayroong ekspresyon ng dalisay na pasasalamat. Habang ibinibigay ni Marie ang tsaa at tasa, nakaramdam siya ng init sa kaibuturan ng kanyang dibdib. Libu-libong pasahero na ang kanyang pinagsilbihan, ngunit hindi pa niya nararamdaman ang ganito. Dumating ang oras ng pagkain. "Manok o pasta, alin po ang gusto ninyo?" tanong ni Marie. Maraming pasahero ang nagpakita ng kakaibang reaksyon, "Kahit ano po. Kung ano po ang gusto ninyo." Hindi agad na unawaan ni Marie ang kahulugan ng mga salitang iyon. "Nagbibigay ako ng opsyon. Bakit hindi sila pumipili?" Nang tanungin niya si Antoine Moreau, mapait itong ngumiti. Mas gusto ng mga Pilipino na huwag ipilit ang kanilang kagustuhan. Kaya sa pag-iiwan ng desisyon sa iyong kamay, isinasaalang-alang kanila, ibigay mo ang matitira. Pinagmasdan ni Marie ang mga ekspresyon ng mga pasahero habang ipinamamahagi ang mga tray. Manok man o pasta ang ibinigay niya, lahat sila ay tinanggap ito ng may parehong kasiyahan, may
Maraming salamat po at enjoy your meal, na sinamahan ng isang malalim na pagyukod. At ang pinakanagulat sa kanya ay ang katahimikan na nangingibabaw pagkatapos nilang simulan ang kumain. Tanging ang regular na tunog lang ng mga tinidor at kutsilyo ang naririnig, walang nagsasalita ng malakas. Nasiyahan sila sa pagkain nang hindi nakakalimutan ang paggalang sa iba. Ang eksena ay parang sa isang marangyang restaurant, maingat na nakatupi ang mga napkin, paralel na nakahanay ang mga kubyertos, ang mga tira-tirang pagkain ay nakabalot, naiwan ng isang maayos na kalagayan na parang walang kumain. Ang susunod na upuan at ang susunod pa. Lahat ay pareho. Halos 200 pasahero, lahat, nang hindi hinihingi ng sinuman, ay inayos sa parehong paraan. Ito, nananatiling nakatayo si Marie. Sa isang flight patungong Paris, ang mga tira-tirang pagkain ay nakakalat. Ang mga napkin ay gusot, ang mga tray ay magulo. Hindi na bago ang makakita ng mga mumo ng tinapay sa sahig, normal iyon. Inakala niya na natural iyon, ngunit ang eksenang ito ay parang kusina ng isang marangyang hotel. Hindi lang iyon, dahil hindi ito pinilit ng sinuman. Bawat tao ay ginawa ito ng kusa. Bumulong si Marie kay Antoine Moreau na nasa tabi niya. Tingnan mo, ang mga tray na ito ay maayos na inayos ng perpekto. Nagkibit balikat si Antoine. Sinasabi ko sa iyo, perpekto sila, napaka-perpekto na nakakatakot. Ngunit hindi ito natatakutan ni Marie. Sa halip, nakita niya itong maganda. Sa bawat aksyon ay may pagmamalasakit sa iba. Iniisip nila ang susunod na taong maglilinis at nagsisikap na mapadali ang kanyang trabaho. Hindi ba iyon isang paraan ng pagmamalasakit? Nang kalahati na ang lumipas sa flight, naglalakad si Marie sa pasilyo. Bigla siyang nakasalubong ng isang kabataang babae na lumabas sa banyo. Yumukod ang babae at mahinang sinabi, "Paumanhin po, paumanhin po." Nagpapaumanhin siya dahil ginamit niya ang banyo. Si Marie, na nagtataka, ay pumasok upang suriin ang banyo at muling nagulat. Malinis ang lababo, walang kahit isang patak ng tubig. Ang mga ginamit na paper towel ay maingat na nasa basurahan. Ang upuan ng inodoro ay nakataas. Hindi basa ang sahig malinis na parang walang gumamit. Sinuri ni Marie ang iba pang mga banyo. Lahat ay pareho. Kahit 12-12 tao ang gumamit nito sa isang 10 oras na flight, napanatili ang kalinisan na parang bagong gamit. Pagbalik sa kusina, ngumiti si Lucille Fevre. Nagulat, di ba? Nililinis ng mga Pilipino pagkatapos gamitin para sa susunod na gagamit. Ngunit hindi ba iyon ang aming trabaho? Sagot ni Marie. Oo, ngunit naniniwala sila na natural lang na linisin ang anumang dinumihan mo. Ito ay isang pagmamalasakit upang hindi madagdagan ang trabaho ng iba. Nanahimik si Marie para sa susunod na tao upang hindi madagdagan ang trabaho ng sinuman. Ito ay isang hindi nakikitang pagmamalasakit na ginawa ng natural, nang walang nakakakita, nang walang sapilitan. Naalala ni Marie ang mga pasahero sa kanyang sariling bansa, mga taong nagiiwan ng maruruming banyo na nagpupuno ng mga bulsa ng upuan ng basura, na nagtatapon ng pagkain sa sahig at hindi pinupulot. Hindi niya sila itinuturing na masasamang tao, iniisip lang niya na trabaho iyon ng cleaning staff. Ngunit tama ba iyon? Isang maliit na pagdududa ang nagsimulang lumago sa puso ni Marie. Nang papalapit na ang flight sa katapusan, nagpahinga si Marie ng bahagya sa rest area. Mula sa siwang ng kurtina, tiningnan niya ang cabin. Karamihan sa mga pasahero ay natutulog. Ngunit kahit sa kanilang pagtulog ay pinapanatili nila ang isang tiyak na pagiging kumpiyansa. Ang mga kumot ay maayos na nakabalot sa kanilang mga katawan. Ang mga upuan ay hindi masyadong nakasandal. Walang sinuman ang may mga paa sa pasilyo. Kahit natutulog, hindi nila nakakalimutan ang pagmamalasakit sa iba. Ito kaya ay isang likas na ugali o isang kaugalian na itinuro mula pagkabata. Tumingin si Marie sa bintana. Lumilipad sila sa ibabaw ng mga ulap. Sa 30,000 talampakan ng taas, 200 tao ang nagbabahagi ng parehong espasyo, at sa espasyong iyon, lahat ay nagrerespeto sa isa't isa ng tahimik at may paggalang. Ito kaya ang dahilan kung bakit kinatatakutan ng mga veterana, mga pasaherong masyadong perpekto, isang cabin na masyadong tahimik, isang maayos na espasyo, malinis na banyo,
Magalang na mga salita ngunit hindi ito natatakutan ni Marie. Sa halip, pakiramdam niya ay ipinapakita nila sa kanya ang nawala sa kanila. Ang pagkatao na, nang hindi namamalayan, ay itinapon nila sa ngalan ng kahusayan. Kung ano ang tiyak na umiral sa panahon ng kanyang lola ang paggalang, integridad, pagrespeto sa iba. Mahina na huminga si Marie. 3 oras bago ang landing, naglalakad si Marie sa pasilyo. Biglang bumangon ang isang lalaking nasa katanghaliang gulang mula sa kanyang upuan. Tinangka niyang kumuha ng isang bagay mula sa overhead compartment. Medyo nahihirapan siya dahil hindi niya maabot. "Kailangan po ba ninyo ng tulong?" tanong ni Marie. Nagulat na lumingon ang lalaki. "Oh, hindi po. Ayos lang po ako. Kaya ko po ito. Mangyaring huwag po kayong mag-alala. Trabaho ko po ito." Nang kunin ni Marie ang isang maliit na bag mula sa istante at iniabot ito, tinanggap ito ng lalaki gamit ang 2 kamay at yumukod ng malalim. "Maraming salamat po. Talaga po. Paumanhin po sa abala na naibigay ko sa inyo." Pagkatapos, direktang tiningnan ng lalaki ang mga mata ni Marie at sinabi, "Ang inyong trabaho po ay talagang kahanga-hanga. Alam kong nakakapagod ang mahabang flights, ngunit lagi po ninyo kaming pinagsisilbihan ng may ngiti at dahil po doon, naging napakakomportable ng aking biyahe." Napuno ng init ang dibdib ni Marie sa mga salitang iyon. "Maraming salamat po," sagot niya. "Lubos po akong natutuwa na sinabi ninyo iyan." Muling yumukod ang lalaki at bumalik sa kanyang upuan. Bumalik si Marie sa kusina at ipinatong ang kanyang mga kamay sa counter. Ang kanyang puso ay malakas na tumibok. Sa 9 na taon niya, libu-libong pasahero na ang kanyang pinagsilbihan, ngunit halos hindi pa niya nasabihan na ang kanyang trabaho ay kahanga-hanga. Sa France, ang trabaho ng flight attendant ay hindi masyadong iginagalang trabaho lang ng pagdadala ng inumin, mga naglilipad na tagapagsilbi. Ilang beses nang narinig niya ang mga salitang iyon, ngunit ang Pilipinong pasahero na ito ay iba. Sa kanyang mga mata ay mayroong dalisay na paggalang, hindi pagkiling sa propesyon, kundi paggalang bilang tao. "Maraming salamat po," sagot ni Marie ng mahina. Ang mga salitang iyon po ay lubos na nakakapagpasaya sa akin. Ngumiti ang lalaki. "Salamat po sa inyo para sa mahusay na serbisyo. Dahil po sa inyo, naging napaka-komportable ng aming biyahe." Tumayo si Marie at yumukod ng malalim. Taglay ang sinseridad na natutunan niya mula sa kanila. Tumayo rin ang lalaki at yumukod sa parehong paraan. Sa pagitan nilang dalawa ay dumaloy ang isang paggalang na lumalampas sa mga hangganan. Tumunog ang anunsyo ng landing. Bumalik ang mga pasahero sa kanilang orihinal na posisyon ng tahimik. Ang mga mesa ay nakataas, ang mga upuan ay tuwid, ang mga sinturon ay nakakabit. Ang pagkakasunod-sunod ng mga galaw na iyon ay isinagawa ng may ganoong kaayusan, parang isang inayos na sayaw. Lumakad si Marie sa pasilyo, ginagawa ang huling pagsusuri. Lahat ay perpektong maayos. Tulad ng kahapon, walang kahit isang basura, maingat na nakatuping kumot, maayos na mga upuan. Ngunit ngayon, hindi nakaramdam ng takot si Marie. Sa halip, napuno siya ng pasasalamat. "Salamat po," bulong niya sa kanyang puso. "Marami po akong natutunan mula sa inyo." Lumapag ang eroplano. Dumausdos ang eroplano sa runway at nakarating sa gate. Nang mamatay ang signal ng sinturon, nagsimulang tumayo ang mga pasahero ng tahimik, ngunit walang nagmamadali, walang nagtutulakan. Ang taong nasa pasilyo, ang unang kumuha ng kanyang bagahe at naghintay sa taong nasa bintana. Ang mga tao sa likod ay tahimik na naghintay hanggang sa handaang nasa harap. Ito ay isang galaw na kasing harmonious ng isang orkestra. Bumukas ang pinto at nagsimulang bumaba ang mga pasahero. Hinatid sila ni Marie sa labasan, tinitingnan ang bawat isa sa mata. Ng buong puso, sinabi niya, "Maraming salamat po, magandang biyahe po, ingat po kayo sa pagbalik. Umaasa po akong makita kayo muli." Isa-isa, nag-iwan din ang mga pasahero ng mga salita ng pasasalamat. "Napakagaling po ng flight. Maraming salamat po. Umaasa po akong makalipad muli kasama kayo." Sa huli, dumaan ang negosyanteng pinag-usapan natin. Huminto siya sa harap ni Marie at yumukod ng malalim. Maraming salamat po. Sasabihin ko po sa aking anak na mayroon pong flight attendant na tulad ninyo." Yumukod din ng malalim si Marie. "Salamat po sa inyo.
Mangyaring kumustahin ninyo po ang inyong anak para sa akin. Ngumiti ang lalaki at umalis. Pagkatapos bumaba ng lahat ng pasahero, tiningnan ni Marie ang walang lamang cabin. Si Lucille Fevre at Antoine Moreau ay naglilinis. Marie, iba ka ngayon, sabi ni Lucille Fevre. Bakit? Gumit si Marie. Naunawaan ko ang tunay na kahulugan ng serbisyo. Ang tunay na serbisyo ay hindi lang kahusayan, hindi lang pagiging sopistikado. Tiningnan ni Marie ang bintana. Ito ay ang paglalagay ng puso, ang pagrespeto sa iba. Iyan ang tunay na serbisyo. Nagkibit balikat si Antoine Moreau. Naapektuhan ka ng mga Pilipino, di ba? Tumango si Marie. Isang magandang impluensya. Oo. Pagbalik sa Paris, tiningnan ni Marie ang tanawin ng kanyang sariling bansa ng iba. Maingay ang paliparan, nagmamadali ang mga tao. Ang mga tagalinis ng kalsada ay tahimik na nagtatrabaho sa mga lugar na hindi gaanong nakikita. Walang bumabati sa kanila. Ang mga waiter sa mga kafe ay malayo at inilalapag ang mga tasa ng may kalabog. Ito ay itinuturing na normal. Ngunit sa kanyang susunod na flight patungong New York, lubos na binago ni Marie ang kanyang saloobin. Pinagsilbihan niya ang mga pasahero ng may higit na paggalang, ng may higit na puso. Ang kanyang ngiti sa kanila ay mas mainit kaysa dati at kakatwa, nagbago rin ang reaksyon ng mga pasahero. Si Tom, ang lalaking dati ay walang ekspresyon, ay nagsimulang magpasalamat. Ang babae na dati ay malayo ay nagsimulang ngumiti. Ang pamilyang may maiingay na bata ay nagsimulang magpaumanhin sa iba. Kumalat ang paggalang ni Marie sa kanyang paligid. Ilang linggo pagkatapos, ipinamahagi ang bagong schedule. Nilipat ni Marie ang mga pahina, naghahanap ng isang partikular na ruta at nang makita niya ito, bumilis ang tibok ng kanyang puso, flight patungong Maynila. Sumilip si Isabel Dupont mula sa katabing upuan. Marie, muli ang flight patungong Maynila. Hindi mo kailangang tanggapin iyan, maipapalit natin iyan. Ngumiti ng tahimik si Marie. Hindi ko po tatanggihan. Sa halip, gusto ko pong bumalik. Bakit? Tanong ni Isabel na may mukhang nagulat. Gusto mo bang hawakan muli ang nakakatakot na pagiging perpekto na iyon? Hindi po nakakatakot, sagot ni Marie. Maganda po ang paggalang na iyon, ang kabaitan na iyon, ang pagiging magalang na iyon. Gusto ko po muling matuto mula sa kanila. Nanahimik sandali si Isabel, pagkatapos ay mahina ng ngumiti. Ngayon, naiintindihan mo na ang dahilan kung bakit kinatatakutan ang Pilipinas. Tumango si Marie, sila ang aming salamin, nasa kanila ang nawala sa amin. Hindi po sa nakakatakot na ipinapakita nila sa amin, kundi sa nakakatakot na maranasan ang aming sariling pagiging hindi perpekto. At ikaw, huminto ka sa pagkatakot. Hindi po dapat matakot, kundi matuto. Tiningnan ni Marie ang schedule, ang pagmamataas at paggalang na mayroon ang henerasyon ng aming lola. Itinapon namin iyon sa ngalan ng kahusayan, ngunit patuloy itong pinapanatili ng mga Pilipino. Tiningnan ni Isabel ang bintana. Dapat din akong bumalik. Ngayon, gusto ko itong makita sa iyong mga mata. Ngumiti si Marie. Nang gabing iyon, tinawagan ni Marie ang kanyang ina. Mama, nasa flight po ako patungong Maynila. At paano naman? Natakot ka ba? Hindi po nakakatakot, sagot ni Marie. Maganda po, ang mga tao, ang kultura, lahat po. Sa kabilang linya ng telepono, mahina na tumawa ang kanyang ina. Napansin mo rin, di ba? At pagkatapos ay sinabi, oo, kinatatakutan ko ang flight patungong Maynila hindi dahil sa pagiging perpekto nito, kundi dahil sa takot na mapansin ang aking sariling pagiging hindi perpekto. Ngayon, naintindihan ko na. Nagbago ka na ba, Marie? Tiningnan ni Marie ang tanawin ng Paris sa gabi mula sa bintana. Naalala ko po ang serbisyo noong panahon ng lola ko. Hindi lang kahusayan, kundi serbisyo na buong puso. Sabi ng kanyang ina nang may pagmamahal, siguradong matutuwa ang iyong lola. Matapos ibaba ang telepono, tiningnan ni Marie ang larawan ng kanyang lola. Ang kanyang lola, tuwid at nakangiti ng elegante. Kung makikita siya ngayon ng kanyang lola, ano ang sasabihin niya? Siguradong ngingiti siya. Sa labas ng bintana, ang kalangitan ng Paris ay tila mas maliwanag kaysa dati. Hindi nagbago ang mundo. Ang kanyang mga mata, ang kanyang puso ang nagbago. Ang nakita niya sa Pilipinas, ang init na naramdaman niya, ang paggalang na natutunan niya,
Hindi iyon eksklusibo sa Pilipinas. Minsan ay umiral din iyon sa France. Tiyak na umiral iyon sa panahon ng kanyang lola. Nakalimutan lang nila, isinulat ni Marie sa isang sulok ng kanyang schedule, muli kong matutunan ang tunay na pagiging mapagpatuloy at isinumpa niya sa kanyang puso na ikalat ang natutunan niya mula sa karanasang iyon sa kanyang sariling bansa. Ang pagrespeto sa bawat tao, ang kagandahan ng paggalang, ang kahalagahan ng paglalagay ng puso, hindi ito magiging madali. Sa modernong lipunan na nagbibigay prioridad sa kahusayan, ang paggalang ay minsan itinuturing na hindi epektibo. Ngunit naniniwala si Marie, kung magbago ang isang tao, magbabago rin ang kapaligiran. Ang isang ngiti ay lumilikha ng isa pang ngiti. Ang isang paggalang ay lumilikha ng isa pang paggalang. Sa bus patungong paliparan, pinagmasdan ni Marie ang mga pasahero, pagod na mga mukha, walang lamang ekspresyon, mga mukhang abala sa kanilang mga telepono. Ngunit sa kanila, nakita niya ang isang posibilidad. Kung may lalapit ng may paggalang, kung may mag-aalok ng taimtim ng ngiti, kung may magrerespeto sa iba, tiyak na magbabago. 3 linggo pa bago ang susunod na flight patungong Maynila. Patuloy na isinagawa ni Marie ang natutunan niya mula sa Pilipinas sa kanyang pang-araw-araw na flights. Ibinibigay ang tasa gamit ang 2 kamay. Binabati ang bawat tao nang tinitingnan sila sa mata, nag-aalok ng tulong sa mga tila nahihirapan ng buong puso at may paggalang. At sa katunayan, nagaganap ang mga pagbabago. Dumami ang mga salita ng pasasalamat mula sa mga pasahero, dumami ang mga ngiti, nabawasan ang mga reklamo. Napansin din ng kanyang mga kasamahan, Marie, may nangyari ba? Nagbago ang iyong saloobin nitong huli. Natutunan ko sa Pilipinas. Nang marinig ang mga salitang iyon, nagsimulang mag-interes ang ilang kasamahan, maging ang iba ay nagsimulang humiling ng flight patungong Maynila. Isang maliit na pagbabago, ngunit isang tiyak na pagbabago. Ito ay isang tahimik na revolusyon na nagsimula sa isang flight attendant lamang. Pinahahalagahan mo ba ang paggalang sa iyong pang-araw-araw na buhay? Hinahabol ba natin ang kahusayan hanggang sa puntong nakakalimutan nating ilagay ang puso sa ating ginagawa? Lahat tayo ay nag-aalok at tumatanggap ng serbisyo mula sa isang tao. Kung mailalagay natin ang puso sa bawat interaksyon, kung magagawa nating respetuhin ang iba, marahil ang mundo ay magiging mas mabait ng kaunti. Iwanan ang iyong opinyon sa mga komento. Maraming salamat po sa panonood. Hanggang sa huli. Mag-subscribe upang hindi makaligtaan ang susunod na istorya at bigyan kami ng like,